Good afternoon, everyone. Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the NU Bulldogs for beating the UP Fighting Maroons in straight sets. The Bulldogs are now at 6-2. We have Coach Dante Alinsunurin, Buds Budin, and Greg Ancheta. Coach Dante, congratulations with his victory. It's a big bounce back win for you guys, especially top loss to end the first round. So, yung response ng mga bata sa pagkatalo nyo sa Lasal, ano masasabi mo sa ito nag-resulta to sa panalo? Una-una siyempre naging maganda yung galaw namin kasi yung mga pagkukulang namin nung last game namin dito medyo tumaas yung porsyento namin sa passing namin, kaya yung yung side out namin talagang tumaas, naging increase, kaya mas na-control namin yung game. Siguro sobrang thankful din ako dun sa naging performance namin dahil kahit na alam mo yun, medyo hindi naging maganda yung resulta ng last game. Ngayon naka-recover agad kami. Thank you. To Greg, yeah, 25 excellent sets. So yung parang mabigat sa inyo yung pagkatalo sa Lasal, syempre, kasi syempre you're trying to move sa top 2. So ano yung naging response mo para syempre makuha niyo yung straight sets win? Ang naging mindset ko lang po talaga ngayong araw is kailangan namin bumawi. And kung ano man po yung mga naging pagkukulang namin nung first round, tinatry po namin na gawin na. Ayun po. Thank you to Boods. 10 of 22 attacks, 3 service aces, 1 block, 4 digs, and 7 receptions. So yun nga, do you think you consider this wake-up call yung pagkatalo nyo sa Lasal? Siyempre, especially, yun nga, medyo bumaba kayo ng konti sa standings. Your thoughts? Oo naman, every time naman na may talo kami, lagi naman namin iisip na wake up call. Hindi na, kasi nangyari that day, hindi na kami tinatape, kumbaga parang inaalog na kami. Kasi knowing yung team namin, alam namin, kaya namin, pero ang daming naging lapses, and yun yung tinatrabaho talaga namin for the past few days. And yun talaga yung medyo nag-focus kami sa passing din talaga, which is naging maganda naman na resulta, and hopefully magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng game namin and yung momentum pa namin. Thank you, Boots. Okay, the floor is open per question. Coach, siguro kamusta na lang yung naging mental recovery kumbaga ng players after that loss? Kasi beyond nga yung kailangang ayusin sa skills, syempre kailangan ayusin din yung mental recovery after such a loss. So, kamusta yung naging bounce back from a mental aspect from that loss? Una, maraming nagalit, siyempre. Between the coaches and the management. Ang importante lang sa amin is yung natanggap namin yung mga pagkakamali namin. Yun naman yung naging maganda doon sa sitwasyon na kahit may nagagalit or may naging sitwasyon. Sa amin kasi yung every time na may sitwasyon sa yung pagkatalo na yan, maluwag namin tinatanggap. And yun, siguro nagpahinga lang after nung day nung nagpahinga, and nung kahapon yun, nag-focus na lang sa kung ano pa yung kailangan namin gawin. Ito, kaya naging maganda yung naging resulta kasi tanggap namin. Kailangan pa namin talagang improve pa yung bawat game namin. Kaya para at least hindi sa bandang huli hindi kami magsisi. Thank you. For the two players, kahit naman din last year, parang medyo may mga struggles din kayo nung elimination round. Siguro ano yung mga lessons na kinuha nyo, not just from last season, pero nung first round din na dadalhin nyo ngayong second round para tuloy-tuloy hanggang Final Four and then hanggang sa finals. Para sa akin, isa sa napansin ko sa game namin kanina, yung buo kami. Walang kanya-kanyang ginagawa. Parang everybody sa amin talaga is gusto namin, isa nang nagiging gusto namin Kumbaga wala lang kanya-kanyang gusto. And naging maganda yung naging kilos namin. Gawa ng parang isa na yung goal namin. Di na kami parang dati kasi parang ito iba yung gusto. So, ang dali lang kasi maglaro kasi ayun nga, lahat kami nag-uusap na yung adjustment na yun naging madali na kasi medyo naging in-enjoy na namin laro. Di na namin masyadong pinaperson sarili namin. Ayun. Siguro po ang naging susi rin po sa ginalaw namin is kung nung mga una po is iniisip po namin yung sarili namin kaysa sa team. Kung baga etong naging laro po namin, iniisip namin na iisa na lang. Isang goal na lang yung gagawin namin.
Greg, 25 excellent sets pa sa'yo ngayong RNT sets. Gaano kalaking confidence boost na to lalo't itong second round, tas next sino pa nakalaban, FEU. Pero yung second round, mas maraming battles pa kayo na kailangan pagdaanan. Gaano kalaking confidence boost na itong laro na to? Malaking tulong din po ito para sa akin. Pero hindi rin po pwedeng mawala yung focus. Kasi sabi nga pagdating sa Sunday is maano rin yung kalaban, maayos din yung kalaban namin, which is FPU. Kaya tatrabahoin pa po sa ensayo at tsatsaga pa. Coach, ayun nga, next na kalaban nyo this Sunday, FEU agad, one of your losses nung first round. Siguro, ano na yung lessons from that first round meeting against FEU yung dadalhin nyo naman yung matchup nyo this second round? Well, siguro yung sinasabi nila kanina, masyado lang inintindi yung sarili nila. Siguro ngayon, siguro mas naiintindihan nila na dapat naglaro as a team, hindi lang sa individual. Kasi sabi ko nga, last year nga tayo, wala tayong individual awards pero nakuha natin yung kampeonato. Siguro mas fine time na para at least hindi na natin isipin yung pangsarili nating awards or everything na pwede maibigay sa akin. Is yung championship na makapaglaro is makuha natin. Sa akin, okay na, magiging maganda na. And yun nga, sa Sunday, may game namin. Siyempre, tatrabahoin ulit namin kung ano yung adjustment na pwede namin gawin sa Sunday. Siguro, i-apply namin. Thank you. Coach, 8 games in kasi parang for the longest time, even ngayon na season, ang pinag-uusapan yung kung pang ilang pit na ng NU. Would you say that may pressure pa rin or nandun pa rin talaga yung isip na yun na meron kayong hinahabol talaga na record breaking? Ako, as I may personal opinion sa akin kasi hindi ko siya masyadong iniisip talaga. Nagpo-focus lang ako talaga sa player ko kung paano kami alam mo yung mananalo every game. Sabi ko kung nandyan ibibigay siguro, siyempre sobrang nandyan na. And ngayon talagang nagpo-focus ako kung paano kami manalo and ano pa yung adjustment na pwede namin gawin pagdating ng second round, and kung makuha namin yung playoffs na yan, masatrabuhin pa namin. Then siguro pag nandun na, sigurado talagang may bigyan na kami ng chance, talagang hindi namin bibitawan talaga. Thank you. Coach, what can you say about yung si Greg, number 2 sa setting department and of the first round? Paano mo siya pinupush para siyempre, hindi mo siya maging tulad ni Owa pero yung talagang high level yung laro niya? Ako, sa akin naman, hindi ko naman masyado siyang pinupush. Basta ang gusto ko lang mangyari talaga sistema sa paglaro. Ang nagpupush din yung mga coaching staff ko na mga setters talaga na talagang tinatrabaho sila. Siguro may minsan lang talaga na hindi sila magkaintindihan. Ako naman, is more on, kailangan sumunod lang sa ano yung talagang ginagawa natin sa loob ng court. And yun, siguro may part pa rin ako na napupush sa kanya pero more on skills, talagang yung sa coaching staff ko talaga binibigay sa kanila. And to Greg, paano sinusuklian yung tiwala sa iyo? Not only ni Coach Dante but to Coach Jesse and everyone. Ginagawa ko lang po is gagawin ko po kung ano yung nasa sistema namin, kung ano po yung ikakaganda ng galaw namin, kung paano kami makakakuha ng points sa mas madali pong paraan. Ayun po yung nagiging sukli ko po para sa mga coaches ko. Yan po. On that note, congratulations Coach Dante, Greg, and Boods. Thank you. Stay healthy and good luck sa next match.